tungkol sa ating mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. Niling ko na lahat tayo tumayo. Bago tayo umpisa sa ating gawain. Amen. Minsan pa nga natin purihin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Amen. This is not just an ordinary Sunday. Amen. Every Sunday is different, mga kapatid. Kaya lumalan tayo na nandito tayo muli. Salo-salo, magsama-sama, para purihin at pagkailangan ng ating Panginoon. Amen. We have our Bible. Amen. Open with me in the book of Psalms, chapter 139, verse 23 and 24. Sabi dito, "Search me, O God, and know my heart. Amen. Try me and know my thoughts. Yes. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Amen. Amen. So, we're here, mga kapatid, hindi dahil malinis tayo. Nandito tayo hindi dahil perfecto tayo, mga kapatid. Nandito tayo dahil kailangan natin ng Panginoon. Amen. Kailangan natin magpalinis muli. Amen. Humingi ng tawad muli sa Panginoon. Amen. Yun naman yung purpose kung bakit tayo dumadalo lagi sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise the Hindi para Lord. magpakita lang, kundi para umarap muli sa Panginoon. Amen. And tinitingnan ng Panginoon sa hapong ito, mga kapatid, is hindi yung presensya natin, kundi yung puso. Amen. Puso na mapagpakumbaba. Puso na umahain kung ano yung kanyang ginawa, na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yun yung tinitingnan ng Panginoon. And napaka-importante, mga kapatid, na bago mag-umpisa ang magawain natin ng panalangin. Amen? We need to ask God, Lord, search me, O God, know my heart, try me and know my thoughts, and see if there's any wicked way in me. Amen? At nandun, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon upang magkaroon ng katagumpayan ng gawain natin sa hapon. Amen. Amen? So wala tayong ibang gagawin ngayon, mga kapatid, iluluhod, papakumbaba sa Panginoon, hihingi ng tawad. Amen? At ipanalangin natin ang katagumpayan sa ating gawain. Ngayon, amen? Kung pwedeng kumanap tayo ng lugar kung saan tayo manalangin, you can kneel down and pray, mga kapatid. Hallelujah. Church. Listen to the Lord and the Lord will lift our hands in worship.
First NIV. For all director of music, of the sons of Korah, the psalms, clap your hands, all ye nations, shout to God with cries of joy. Amen. Amen. And NLT, come everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. Amen. Praise God. Hallelujah. When we go to church, amen, we will not stay silent. Hallelujah. Amen. When we come to church, amen, we will clap our hands. Amen. We will shout to God with the cries of joy, with the cries of victory. Amen. Amen. Hallelujah. He is worthy to be praised. Amen. Amen. We have no other God, amen, beside our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. He's the Alpha and Omega. He's the beginning and the end. Which was, and which is to come. Amen. Amen. If you are waiting for the rapture, nobody else will come and get us from this world except Jesus. Hallelujah. There's no other God beside Him. Amen. Amen. There's no Trinity in the Bible. Amen. We believe that there's only one God, and His name is Jesus. Praise the Lord. Let's clap our hands to God. Ito lang mahiya, sumalakpak. Minsan, tayo po ay sometimes I'm disappointed kasi yung mga palakpak natin napakahina sa Panginoon. Amen. And if you will go to other churches, napakalakas na magpuri sa Panginoon. Amen. So yun yung kailangan natin, na malakas na pagpupuri, malakas na pagpalakpak sa ating mga kamay. Praise the Lord. And we will pray po bago natin tawagin yung ating song leader. Amen. Praise. Let's close our eyes. Panginoong Jesus, we thank you once again, O God, Yes, Lord. for this great day, Lord, In beautiful Jesus' weather that we have today. Amen. Hallelujah, It's warm God. again here in Canada. We thank you, Tunay Lord ka sa Jesus. buhay ng bawat isa sa amin. There's different seasons here, Panginoon, We but bless we everyone thank you, who Lord, participated. we survived the winter and now Fill we us are your power. we will have another kind of weather, Lord, In the spring. mighty And name of we Jesus. are so joyful, Lord Jesus, Lord, that Hallelujah. you are still with us, Lord Jesus. Hallelujah. We pray, Lord Jesus, that you will bless our service tonight, Lord. Manifest your presence to us, Lord. I pray for healing, Lord, to those who are sick. Amen. I pray for deliverance, Lord Jesus, for those who are troubled, Lord. I pray for peace, Lord Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I pray again, Lord Jesus, that you will fill us, O God, once again with your presence, Lord, with your Holy Spirit, Lord Jesus. Forgive our sins, O God. Hallelujah. As we come to you, Lord Jesus. I pray for the musician, O Lord, from our song leader, Lord. I pray that you will anoint our song leader, Lord. Yes, Use them, Lord. Lord, for your glory, O God. Galing In the po ang name mga of backup Jesus. singer, O God. Use them, Panginoon, mightily, Yes, Panginoon, Jesus. for your glory, Lord. Galing din sa aming mga musician, Panginoon. Hallelujah. From our pianist, Lord, Brother Harvey, Amen. Brother Daniel, Panginoon, and Brother John, O God. I pray In for Jesus' them, O God, name. that you will use them mightily, Panginoon. Diyos, Yes, I Lord. pray for your presence, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. That our worship, Lord Jesus, hallelujah. The instrument that we use, Lord, this will give you glory, Lord Jesus. Hallelujah. I also pray, Lord Jesus, for our preacher for tonight, Panginoon. I pray for anointing, Panginoon. Use them, Panginoon, mightily, Lord Jesus. Whatever you want us, Lord Jesus, to do, Yes, God, lead me, Panginoon. Hallelujah. We will accept your words, God. Hallelujah. Because there's life in your words, Panginoon Jesus. I also pray, Lord Jesus, sa aming mga who's with us through online, Panginoon. I pray, Lord Jesus, that you will also bless them, Panginoon. Lead me, Lord Jesus. Hallelujah. That you will also, Lord Jesus, bring salvation to them, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus, for everything that you will do for us tonight, O God. Hallelujah. Thank you for your Holy Ghost, Panginoon, that you will manifest to us tonight, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God, and we give back all the
shy. Clap your hands. Shout to the Lord. Amen. 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 Hi, Nanay Nida. Oh
Father. Amen? Amen. Amen. So, siya po ay mabuti na Diyos. Amen. What a God that we have. Amen. He's so good to us now. Welcome everybody to Apostolic Evangelism Revival Church. Welcome. Can we say hello to our neighbors? We wave our hands to them. Amen. Welcome. Smile to each other. Bawal to nakasimano kung nasa church tayo. Amen. We will love each other. Amen. Hallelujah. We are together worshiping the Lord. We have to smile to each other. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na tayo po ay narito muli. Amen. Upang sambahin ang Panginoon. And we have sing a beautiful song that we have a good God. Amen. So it's time for us to tell to somebody our testimony of how good our God is in our lives. Amen. Amen. Don't be shy. We need somebody to testify. Mr. Danelli. Amen. So praise God. Nakalabas na po si Mami kahapon. Amen. Nung una po after operation, nawalan po ng boses si Mami. And then sabi nga po ng doctor, sabi sa kapatid ko, hala, wala naman akong na-damage dun sa throat ni Mami. Sabi naman yung kapatid ko, baka nga lang kakastart lang. And then ngayon po okay na rin si Mami, naka-uwi na din po siya. So, like after 40 days daw po ibabiopsy po ulit. So I claim it sa ating Panginoon na mag-heal. Amen. And patuloy lang po sa prayer. Amen. So, amen. It was a successful operation for the mother of Sister Danelli, Sister Juliet Saldivar. Don't forget to pray for her mother. We have your personal prayer. I know each of us has different time. We have time to talk to God, so we can tell to the Lord that for that great recovery of Sister Juliet Saldivar. Amen. Isn't it beautiful that we have friend or brother and sister praying for us? Amen. Amen. So it's time that we have some mountains, problems, sicknesses, diseases. We have somebody. We have someone praying for us. Amen. That's the best thing that we can have. We are in the church together. Amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon sa patuloy na pagpagaling sa nanay ko ni Sister Danelli. More testimony. I also thank the Lord na since last week po, masama po yung pakiramdam ko. Monday, nag-absent din ako. But after that, kailangan kong pumasok. Kasi walang bayad kung hindi ka pumasok. So kahit masama yung pakiramdam mo, no church ka, you have to come to work. So, thank God na at least I was able to come to work, and the next payday, so I have money again to spend for the food. Amen. Salamat sa Panginoon. Siya po mabuti at kahit pa paano, nagpapalalit sa ating pangaramdaman. God, even if we are Christian, even if we are serving the Lord, we are still on earth, subject to those sicknesses, diseases. Don't be discouraged na, oh, I'm already a Christian, but why I got sick? Why I have this kind of disease? Amen. Sometimes you will ask God, I'm serving you, Lord, but why I have this kind of problems in my life? Amen. So we are not accepted. Amen. But the best thing that we have is we have a big God. Amen. That we can tell our problems to Him, and it is there. Amen. He can reach you. Amen. He can hear your prayers. He can heal your diseases. He can save you. Amen. Whatever bad circumstances that you have, amen, He's always there for us. Hallelujah. More testimony. Amen. If we don't have testimony, so any prayer request that you want to
unspoken, I think unspoken request, we will pray po. May request Sister Mercy to pray. Sa ating mga prayer request. Unspoken Sister Mercy. Some people cannot tell their problems. So we will pray for them. Praise God. Manalangin tayo mga kapatid. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob mo sa aming Panginoon, sa aming lahat dito na sumasamba sa iyo, Panginoon, at nagpupuri, Panginoon, sa iyo, at ang aming mga kahilingan, Panginoon, ang aming mga unspoken prayer, Panginoon. Yes. Alam namin, Panginoon, ikaw lamang aming gabay, ikaw ang kahit na alam namin na hindi ka agad nito na tasagot, Panginoon, pero Panginoon, pahaba ang iyong kamay, Panginoon, na ang Amen. mga panalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na hindi man namin nabibanggit, Panginoon, ay ikaw ang magbibigay ng kagalakan, Panginoon, ng katuparan, Panginoon. Amen. At ang mga may sakit, Panginoon, na sa tuwing Biyernes na ipinapanalangin namin, Panginoon, alam ko, Panginoon, you're the great healer, you're the great Yes, physician, in the mighty Panginoon. name of At Panginoon, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may panalangin, Panginoon, sa kanilang mga papel, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang maghahari, Panginoon, at gagabayan mo ang mga may hawak ng papel na ito, Panginoon. Lubugin mo ng iyong mga mahal na dugo, Panginoon, na ito'y maging matagumpay, Panginoon, ang aming mga panalangin, Panginoon. We praise you, Lord. We glorify your name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Mercy. Amen. You can sit down na kapatid. Amen. So, we have some announcement. Yung LD po natin coming this June 4, 5, 6, right? LD conference. 4, 5, 6. Okay, so we have 3 delegates now. And yes, some people are still. If you want to join the ladies conference, you can still join. Still open. So 4, 5, 6, right? So they will stay at Cox Bay. And we have, I think, great preachers there. And our campsite din po, nakabook na po ng 6 campsites. So it will accommodate around 36 people. So naglagay na lang ako ng allowance para kung marami pang sasama, so pwede sila makasama. So sa civic holiday po, si Nanay Hermie nasama na sila. So ready na yung campsite natin. So kailangan kasi na mag-book ka kagad. Pag sabihin nila na March 2, kailangan pag sabihin 8 o'clock nandun ka na. Kasi pag lumagpas ka ng 8:01, may nakabook na sa campsite sa mga site. Dalit na ako ng pabilit. Dami na nakakuhod na kagad. Sabi ko, mabilis talaga. So kailangan mabilis sa booking. So if you can ask your employer that you want to join, you can join for camping. So kung gusto niyo mag-order ng t-shirt, magpa-print tayo ulit. Kasi may mga request na mag-print ng t-shirt again. So we can do it together para kasi kailangan natin na marami. Mga pinakaano yung mga 6 o 6 siguro ng 6 o 10. 10 ang maximum. Kasi ito, kailangan may maximum na kasi may number of shirt kasi. Pwede kayo magpa-print, mag-text na kayo sa akin, mag-message na kayo sa chat natin para maka-order. So yun lang din po natin sa akin, ito may gawa din conference. Sa Oshawa naman, so may conference din sila. Kung gusto nyo mag-join, pumunta kayo doon dito sa youth conference. So, ang Pilipino conference naman natin sa August din. 4, 5, 6. 4, 5, 6. So, darating si Pastor Cesar. Hopefully, makakatay ng spot dito sa atin na makakapin si Pastor Cesar. So hopefully, makakuha din tayo. Kasi maganda rin may visito tayo na mga preacher talaga, mga leaders natin sa church. So, yeah. So mula na kapatid, we will have our tithes and offering. But who will sing today, brother? You, Sister Marian?
and we want more of God. So sometimes hindi sapat yung isang song, we want more. So this song is called I Will Offer to the Lord for His goodness, yung sobrang powerful niya po, for overcoming, for helping me with my family, with everything. So I will offer this song. Peace, bring me all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still, cause it is still. The region meets still every way. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Cold as bones to live, cold as lungs to sing once again. Oh, I will praise Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring
Jesus, Jesus. Praise the Lord, worship the Lord tonight. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Glorify your name, God. You are worthy, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Praise the Lord Jesus. Panginoon Jesus, salamat, Panginoon Diyos, hallelujah. Sa tithes and offering, Panginoon, na dinala ng mga anak, Panginoon, I pray, Lord Jesus, that you will bless, Lord Jesus, hallelujah. Sa mga nagbigay, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, sa hindi nagpapagbigay, Panginoon. I pray, Lord Jesus, that you will give them jobs, Panginoon, hallelujah. Bless our employers, Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, we know, Lord Jesus, hallelujah, that all blessings comes from you, Lord. Amen, hallelujah, praise the Lord Jesus. Before I give the pulpit to Brother Bert, let's sing that song again.
Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh my Jesus, I can feel your presence tonight, O Lord. I can feel your manifestation this day tonight, O Lord. That's why we praise you, we glorify you, we thank you, Jesus, for you are here tonight. Thank you, Jesus, for your presence tonight. And now you may be seated, mga kapatid. I'm sorry, siguro ito rin natin tumayo kasi we'll be reading from the word of the Lord. Just to honor the message and the word of the Lord for tonight. Kaya po kayong tumayo. And it is taken from the book of Matthew 17:15 to 21. Babasahin ko po sa Tagalog and there will be a translation in English. This is the scenario wherein the disciples of the Lord, the very apostles, disciples of the Lord, have prayed, tried to cast out demons, but it did not happen, unfortunately. And now, I will read. Ginoo, sabi dito, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsy at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang nabuwal sa apoy, ay kaya nahulog sa tubig. Dinalang po siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi po sila napagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama. Lahi daw ng napakasama, mga disipulo. At walang pananampalataya. Sumagot si Jesus, hanggang kailan ko ako dapat mananatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling agad. Pagkatapos lang sila na lamang, sila na lang, ay lumapit ang mga alagad at pumulong kay Jesus. Tinanong sa ganito, bakit hindi mo napalayas ang demonyo? Sumagot si Jesus, dahil maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na kasing laki ng buto ng mustasa, maaaring tunay mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi napapalayas kundi sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Amen. Let us pray. Ikot po natin ang ating mga ulo at iyan po natin ang Sampung Espiritu to be with us and to lead us tonight. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this time, for this chance, and for this privilege that we could be able to read, to hear your message again. Yes, God. Thank you for your presence tonight, and we acknowledge your presence to give you honor, to give you praise, to give you worship today, Lord, because you are only one, no other than who is worship to be worshipped. I continue to pray, Lord, to bless these people, and you bless myself, O Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Shall we say all amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Nakikita na po kayo kasi meron tayong alagang sipon ng konti at alam mo naman, malaga tayo sa mga sipon. And I was so blessed tonight because I can feel the presence of the Lord who is covering us, or it manifested upon this place tonight. Hallelujah. Tonight, gusto ko pong makita natin ang power and effectiveness of prayer by adding fasting to our prayers.
Well, I believe, if not most, but some of us, or some people, do not understand yung biblical principle po, ideas or concept of prayer and fasting. But here and again, they would simply say, oh, it's not for me. Eh, pera lang muna eh. Medyo may sakit ako eh. May ulcer ako. Meron akong, ang tawag dito, meron akong acid dito, reflux. So in short, it was taken for granted. Or it is ignored. Fasting is ignored. Tama po ba? Tama po ba tayo? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And because of that, the very misunderstanding is that they get discouraged pag narinig na yung fasting. Nangihina na sila, wala na sila ng gana. Puro fasting na naman. Ano ba yan? Puro na lang kagutuman. Ay, ginawa mo nga, puro lamon eh. Diba? Sa buong linggo, taong, puro ginawa mo lamon. And now is the time for you to pass. It is not for you, but it is for the glory of the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And they do not want to participate. Whether it is personal, whether it is corporate fasting, corporate ko ibig sabihin sama-sama. The church, the congregation. That is why tonight, you may be hearing it is new, it is unusual, or maybe old. Narinig ko na yan. Kind of message that will be revealed to us all. To add strength and teaches us about the prayer of a righteous man that is powerful and effective and availeth much. James 5:16. It was connected actually to the previous, the last message last Sunday. So, because of this, and through this, we will see and we can witness how God will move upon us. Or how God will move in front of our eyes to see, in front of our own ears to hear. To hear what? To hear all the testimonies, the goodness, the power, and the blessings of the Lord upon the apostles since before, upon the apostles, evangelists, and all of the people of God, even you. Glorifying the Lord, honoring the Lord of what He has done to you. Amen. So, not even once, not even twice, not even thrice or 4 times, but for so many times, mga kapatid, will give you praise and honor to God. Will you glorify to the Lord because of His goodness? And when you fast and pray to God. So the message tonight is entitled The Power and Blessings of Living Life of Prayer and Fasting. Ang kapangyarihan at ang pagpapala ng namumuhay ng may pag-aayunos at panalangin. Isaiah 45:11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker. Sabi niya, ask me of things to come concerning my sons and concerning the word of my heart, commanded ye me. Sa Tagalog po, sinabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon ng banal na Israel at may lalaki sa kanya. Magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Kita mo mga kapatid, dito po ay makikita natin kung gaano po kalaki ang desire ng ating
na ihayag niya po ang kanyang sarili sa atin. Ang kanyang kapangyarihan sa atin. Design niya yun. Sino ang hindi nag-design? Tayo lang. Kasi may fasting eh. Yan, magugutom na naman ako. Tandaan po natin, ang fasting po, nagpapalakas ng ating flesh. Ng ating carnality. And pag binaba po natin ang ating carnality, ang ating flesh, tataas po ang ating spiritual. At pag tumaas po ang ating spiritual, lalakas po ang iyong awareness na nandyan sino sa'yo, sa tabi mo at siya kumakausap sa'yo. Yun po ang mararamdaman mo pag itinaas mo ang iyong spiritual. Amen? Amen. Palagpakan po natin ang nagkakaroon po tayo ng mas matibay at mas marinig na usap ng Diyos sa atin kapag mataas ang ating spiritual. Pero kung puro kain, puro lamo, wala. Sasabihin mo, gutom ka pa ulit. Gusto mo ng matamis, gusto mo ng maasim, whatever. Amen. So, mga kapatid, ito nga it's Ephesians 3:20. Sabi dito, tingnan nyo, pag ako'y pupunta na yan, inaagaw ng kalaban yung sinasabi ko. Kaya ako nawawala. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos, humingi tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, meron tayong desire. Intense desire, yung matinding pagnanasa. Na para maihayag niya yung Kanyang kapangyarihan sa atin. Para maihayag niya yung Kanyang, what you call that? Yung Kanyang kaalaman na hindi mo pa alam. Wisdom. Yung mga deep somethings of God. Deep things of God. You will know. Eh, inasabi ko nga sa inyo, ikaw lang inaatay niya. Ayaw mo lang kasi. Ayaw mo lang mag-fasting eh. Ayaw mo lang mag-prayer with fasting eh. So, ask Him. Sabi niya, ask me, and commanded me. Pwede pala natin utusan ng Panginoon. Pwede pala natin tanungin ang Panginoon. Eh, sabi, utusan natin siya eh. Concerning the thing that He has done and even the things to come for His children. And so meaning, we are to command Him. Come. Ito ang tanong ko, Panginoon. Ito ang gusto ko, Panginoon. At sasagutin Kanya dahil sa iyong intense desire. Dahil yung ikaw ay desperado na talaga. At sa matindi mong pagnanasa, ay malalaman mo at ipapakita niya sa iyo, mararanasan mo yung bagay na hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Would you believe that? Amen? Amen. Ephesians 3:20. Now unto God, now unto Him, that is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan gumigilos sa atin. Dito po, alam niyo sa sinabi ko na yan, alam po ninyo ang Diyos ay grabe. Grabe na siya. Dahil, alam ko, kaya grabe, dahil matindi po at mabigat talaga yung willingness niya. Willing ang Diyos talaga sa iyo na maihayag niya sa iyo yung lahat ng katanungan mo na mananalig. At willing siyang ibigay sa iyo ang power, ang blessing, at lahat. Kapag na-intense desire ka, yun ang kondisyon. If you have di matinding pagnanasa o pagnanais. And how you will do that? Through fasting and prayer. Amen? So, kita mo natin, may ara, galit kita nga power mo. Di lang nato na may ara. May ara, galit kita nga power. Wala na nato, kinausap. Ay, saan tayo lang, amo, nga tayo, adagayang power tayo, hindi makikunin tayo. Hantay lang ang mas ususan, ay hantay lang amo, dahil tatikod no tayo. Hantay lang amo, hantay lang ususan. So
rito po, makikita natin ang God is able. Kaya niya, at siya ay willing talaga sa iyo. Willing siya na ipakita sa iyo. Willing siya ibigay sa iyo. Ikaw lang eh. Ayaw mong mag-fasting eh. Ikaw lang eh. Ayaw mo lang magdasal eh. Tinitipid mo ang Panginoon, kapatid. Kaya tipid-tipid din ang balik niya sa iyo. Amen? Palakpakan po natin ang natin. You see mga kapatid, God is waiting. Naghihintay lang po siya na tayo po ay magpakita ng strong desire, willingness at pagnanasa sa kanyang harapan, sa kanyang trono, na nagpamalas niya sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan. Kaya nga itong Isaiah 45:11 na ito at yung Ephesians 3:20 na ito na sinasabi ko po sa inyo ay may malaki pong kaugnayan yan doon sa fasting and prayer. Yes. Amen. Sa ating panalangin na may kasama pong pag-aayuno in the area of prayer and fasting. But now the question is this. Alam ko, tanong maaaring yung tanong sa akin, brother, pastor, baka naman di na kailangan fasting. Total, ang prayer naman natin po, eternity. Sincere naman po tayo sa mga prayer request natin. Di ba? Ganun naman yung isipin natin at tanong natin eh. Pero kasabi ko lang po, hinahanap ng ating Diyos ang ating strong will and desire. At paano natin ito magpapakita? Yung strong will and desire natin sa Panginoon, ito po ay lubusan lang natin mapapakita kapag sinesamahin mo ng kunting disiplina sa iyong spiritual, kunting disiplina sa iyong konting extra na tutubin mo muna yung sarili mo. Papakita mo na sasacrifice ka for the Lord because you need something for Him. That is the simple answer. Ang kalwalentian ng Diyos at ang kanyang blessings ay mamagalaw sa iyo. And why? We have seen and read in the scriptures, because Jesus said, Matthew 17:20-21, kahit sa Marcos 9:23 and 29, sinabi ni Jesus that there are certain things that can only happen through prayer and fasting. Amen. So, hindi lang po yan, mga kapatid. Dahil marami pong iba pang scriptures that every request ng mga Israelites, ng mga prophets, na kung saan ang kanilang, they are asking God for something. And it has been done to them. It has been given. It has been answered by God to them. Nagkaroon po ng katugunan. Yung iba pa nga, dahil iginawa ng Diyos yung kasagutan eh. Dahil sa kanilang pag-aayo. Yes, kapatid. Kapag nag-pray po tayo, okay, nandun na ako, kaintim ka, at umaabot sa mas 100% ang iyong kaintim at sincerity. Pero pag hinaluan mo po ng fasting yan, over and beyond 100% darating ang prayer mo sa ating Panginoon Diyos. Amen. Pagkakamit natin ang mga. So it goes beyond 100% if you are fasting in your prayer. Just like what Jacob did. Oh, Jacob, nandito nakikinig si Jacob. Jacob. So when Jacob was wrestling to the angel of God, or God himself, sabi ni Jacob, hindi kita mapatawan hanggat hindi mo ako i-bless. Sige, bunong ko rin siya. Hindi, kahit na madulas ko siya, siguro madulas yung akin eh. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako i-bless. Until such time that Jacob became Israel and he was blessed until now. Amen. Persistent guy. So we need to focus and be persistent as well. Katulad ni Jacob, katulad ni Esther, ni Nehemiah, ni Moses, and all of them. That is the power of truth in the Bible, and it is the Word of God. Now, who are those who fast in the Bible?
Moses fasted for 40 days in two different situations. Yeah, that's right. Elijah, Daniel, 21-day fasting of Daniel. Jeremiah, Nehemiah, Esther, Ezra, children of Israel. At ito po ang sasabihin ko. Kasi baka pwede ito'y matawa ngayon sa akin. Pag sinabi ko, na pati yung mga alagang hayop ay pinag-fasting. Amen. Alam niyo ba yun? Pinag-fasting ko lahat. Pati yung mga baka, baboy, tupa. Alam niyo po kung bakit pinag-fasting? Dahil sa Jonah 3, verses 5 to 9, when Jonah prophesied or said to the king, sabi niya sa king of Nineveh, within 40 days, gugunawin ulit display ko ang Nineveh. Sabi ng Panginoon. Anong ginawa ng hari? Anong ginawa ng hari ng Nineveh? Sabi niya, hindi pwede. Kailangan tayong mag-fast and prayer. Amen. Anong ginawa ng hari? Tinanggal niya, nag-declare mo na siya. Nag-declare mo na siya ng utos. Sabi niya, we will go to have a fasting, a national day of prayer and fasting. Lahat magpapast mula matanda bata hanggang mga hayop. Huwag niyong papakainin. Amen. So, sa utos lang, siguro doon ang pangayop doon sa Corano. Paikot-ikot na, nagubutang na, pero nagpapast na sila. Tignan mo, nasa Quran na. Pero ayaw pakainin eh, kundi hulihin sila mga sundalo. So, nakita niyo mga kapatid, what happened? The judgment of God was cancelled. Na-spare ang mga tao, ang destroy na ang judgment ng Panginoon. Amen. So nakita po natin dito, gano'n na lang kaya kabuti, no? Gano'n na lang kaya kaganda kapag ang ating mataas na pinuno sa bawat bansa, bayan, barangay, ay magsasabi kung sige, magpa-prayer and fasting tayo. In the first place, hindi nila alam yun eh. In the first place, wala silang sinasampo eh. Di ba? Pero, I believe, if they do the 2 Chronicles 7:15, yata ano, sinabi ko, if you humble and pray and seek their face and turn to your wicked ways, I will heal the land. I will restore the land. Kaya fasting, seek His face. So, maraming bagay mga kapatid, kapag ang ating pinuno na prime minister ng bansa ay Kristiyano, isipin mo, imagine mo na lang, kapag Kristiyano may takot sa Diyos, anong mangyari? Maganda, di ba? Takot sa Diyos eh. Hanggang sa gobyerno, hanggang barangay captain. Pero kung wala takot, bahala na lang dyan. Throughout the history, many believers have fasted. So, talagang ginagawa po nila. Itong si Ezra fasted, Queen Esther fasted, King Jehoshaphat won the battle. Si King Jehoshaphat po ay nanalo siya sa gera nang wala man lang kahit isang araw na ginamit. Because they fasted. God made the way for them to win. So, ang fasting and prayer po are the two spiritual disciplines that work together to strengthen our connection with God. Sa pamamagitan ng fasting, we humbled ourselves. We are trying to depend on God, not to depend on ourselves. It allows us to communicate directly with Him. At kapag ikinumbay natin itong dalawa, ay naging itong matibay na kasangkapan against sa mga kalaban, sa tagulan ng kalaban, sa kuta ng kalaban. This will earn a victory in Jesus through fasting. Meron din pag-spiritual na paglago at pagpapalaya ng soul kapag ikaw ay nagpapasing. Tandaan natin mga kapatid that there is no great revivals, there is no great healing and deliverance and breakthrough o katagumpayan na mangyayari that will never and ever happen. It will never happen pag wala pong pag-aayuno na naganap o ginawa ng mga evangelista, ng mga pastor,
ng mga nag-outreach. It has been always combined with fasting and prayer. Amen. It prepares us also for a greater effectiveness in the ministry. Ang pag-aayuno daw po ay naghahanda rin sa ating sa higit na mas epektibong ministeryo sa anumang klase ng paglilingkod sa Diyos. That's why, uulitin ko naman po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na nagbulong yung mga alagad niya, ba't hindi namin napalayas yung Espiritu mo? Because you lack of fasting and prayer. Maalala ko po, mga 12 o 15 years ago na, when sa GOC Tagog Gospel of Christ, when Pastor Umar told us to mag-fasting and prayer for 3 days, Webes, Biyernes, Sabado. So we cut. We finish at Saturday around 4 p.m. So, in short, sabihin ko na in short ay yung iba po ay hindi nakatis, may medical condition, health reason. Pero marami po ang nagpatuloy hanggang sa ilang Sabado. And when during our prayers, bago kasi may prayer po na before breaking the fast, at kakain na kami ng lugaw lang. So before doing that, we all pray. You know, after the prayer, or not after the prayer, during the prayer, sa kalagitnaan po, sa karamihan po namin, all of us, almost all of us, have spoke in other tongues. Ang ingay, iba-ibang tongues na kala mo iba't-ibang ibon ang nasa loob ng church. All of us spoke in other tongues once again. And after that, kumain kami sa mga sumusunod-sunod na araw, sa iba't-ibang pagkakataon, may mga breakthrough po na nangyari. Dahil ang testimony po ay sunod-sunod na nangyari pagkatapos po yun. So it is true. It is proven, mga kapatid. That is why it is my prayer tonight that after this message is that God will move to you spiritually and supernaturally sa anumang sitwasyon ng iyong buhay sa ngayon o sa ating kalagayan sa ngayon. Kaya kailangan po natin mag-ayuno at magpanalangin. And if we have that intense desire and willingness to do it. Why we need to fast? Because it shows our solid faith to God. Kahit maliit ng ating pananampalataya, solido naman. Kahit maliit, dinagdagan mo naman ang fasting, di naging malaki. Katulad niya sinabi ko, sometimes there were times that God right away answer your prayer. That's why through fasting will lead also to a liberated soul to seek and relief for the liberty of others. Nakakatulong po ang fasting para may liberate ang iba sa mga nakakulong na soul sa kanilang buhay. Kasi mga kapatid, kapag daw tayo nagpapasting at sinamahan natin ng pagdarasal, ay ng pag-aayuno, ay makaka-expect po tayo ng usap ng Panginoon sa atin. How can God hear your prayer if you not even pray? Lalo na kung hindi ka nagpapasting, di ba? Hindi na lalo. So, even the disciples of the Lord, themselves, they fast and pray. So, kaya nga po itong fasting ay hindi po ito isang ritual na obligasyon. Dahil sa halip ay binibigyan po natin ito ang ating sarili ng time and opportunity na maranasan naman natin yung mas malalim na koneksyon natin sa Diyos. Inilalaan natin, ibig sabihin, ang ating time para sa ating sarili na ibigay sa Kanya. Amen? What is fasting? Fasting ay yung pagliliban natin sa pagkain. Wala tayong, let's say, sabi natin, wala tayong lunch, wala tayong, nagliban ka sa breakfast.
So, yung po ay fasting, yung pag-abstain from food. Pwede rin po mag-fasting ka kung hindi ka nag-Facebook, kung hindi ka nag-TikTok. It's some form of fasting. You are doing yourself it. Your motive is good for God because you are setting aside for God. So fasting is spiritual matter, so that we can freely and smoothly maintain our holy walk with God. Number 3 purpose is that we fast because we love God. Don't you? Don't you love God? If you love God, you fast. As long as kaya mo and there's no medical or health reasons. Kaya nga po mga kapatid, kapag mahal mo ang Diyos, ginagawa mo para sa Diyos, nagpapasting ka, nagpapray ka, dahil gusto natin ma-bless ang Diyos sa iyo at may bless ka rin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, alam niyo po, ito ang nakita ko eh. Mas malambot ang puso ng Panginoon kaysa puso ng tao. Hindi wala ka dyan. Mas matigas ang puso ng tao. Ang Diyos kaya mong palambutin. Subukan mo, pero yung pastig ka, maglalambot ang puso niya. Pero ang tao, kahit sigawan mo pa, tigas ng ulo niya, no? Bagulsa. Ang bagul malahap. Itagi. Ang mga Pariseo po, mga Saduceo, Pariseo, ay nag-fasting for a showmanship or display. Meaning, they were fasting with their own motives and in their hearts. Sila po ay naghina-hinaan, naglulungkot-lungkutan, ganyan, at ginugulo pa siguro yung buhok na ganyan. Parang sabi, brother, Pariseo, bakit ka nahina? Nagpapasting ako, brother, sister, nagpapasting ako eh. Pinagmalaki pa, no? Kung gusto mong fasting, mga kapatid, magkulong ka sa kwarto. O huwag mong sasabihin siguro, mag-fast ka. Huwag mong pangandakan. Dahil nagpapasko tayo, mga kapatid, hindi para sa tao eh. Para doon sa hindi natin nakikita. Amen? Para pagkaroon natin ang ating Panginoon. So, do not disfigure your countenance for people to see that you are fasting. Amen? Ano ang uri ng fasting? Number 1, regular fast. Ano yung regular fast? Yung i-skip natin ng meals, di ba? Nasabi ko na. Pangalawa, dangerous fast. Ano yung dangerous fast? Yung dangerous fast po ay yung 21 days na gulay lang at tubig. Alam mo nangyari? Inanong ng hari. Ito! Dahil si Israelite, young Israelite, magandang katawan, pugi. So, binigyan niya ng inanong ng chocolate, milk, and meat. Wine, si Daniel, tinanggihan niya. Bigyan mo ako ng gulay lang at tubig. So, sinamahan niya ng fasting and prayer. Ano yung nangyari for 21 days? Lalong lumakas, pumugi, lalong lumakas, kuminis ang muka, ang balat ni Daniel. Naniniwala kayo? Amen. Para maniwala kayo, subukan nyo 21 days, gulay lang at tubig. Oo. Yan po ang 21 days gulay at tubig ni Daniel. Corporate fasting. We do the corporate fasting. Alam niyo yung corporate fasting, yung sama-sama. Mas malakas po yun. Kapag lahat tayo ay sumusunod na nagpapast. Mas malakas pag sinamahan nyo ng panalangin. Kaya, pag nagpapasting po tayo mga kapatid, ayaw ng ating Diyos na may istorbo. Dahil kapag ikay nananalangin, pag na-istorbo ka, inagaw na naman ng kalaban yung istorbo na yan. Yung may tumawag sa'yo, yung may nag-text sa'yo, yung may inagaw na naman ng kalaban. Did you see that? Naisip nyo ba kayo? Nakikita nyo pa ba yun? Kalaban po yun. So ayaw ng Panginoon, ikaw na, sige nga, kausapin kita face to face. Then habang pinakausap kita, nakatingin ka doon. Maganda ba yun? Baka sampalin mo, bastos ka naman tumigil ka sa atin. Wala nga yung iniwan sa Diyos. Diba? Kung magpapasting tayo ng prayer, we have to concentrate with God. We have to full concentration with God.
Baka hindi mo yung hinihingi mo, ba hindi ko ibigay. Hindi ka na sincere sa pag-fasting mo eh. So, supernatural fast. No food and water. Moses did this for 2 times. Two times na magkaibang panahon. Elijah did this without food and water. Ano nangyari? Kapag ganito po nangyari, ayaw ko lang, wala pa siguro nakakay dito sa akin lahat. Ganito nangyari, ibig sabihin, possess na sila ng ating Panginoon. Kasi, kung hindi mag-take over yung spirit ng Diyos kay Moses at kay Elijah, tigok na sila. Amen? Wala pa kamurado ng ating Panginoon. Kaya, maniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Nagpasting buwan ng kakabata? Amen. Sinabi ko sa live of Daniel, sinabi yung basahin yung ang book of Daniel. Nandun po yan. Naging malakas si Daniel. Ngayon, kikinis ang iyong balat. Mas maganda pa yan kaysa yung bumili kayo ng sabon na hiyas, na papaya. Mas masarap pa yan kaysa sa almond and milk and honey na ilalagay nyo dito. Yeah. Magplastic ka lang, kapatid. Huwag ka nang bumili. Magagastos ang babae ng hiyas na papaya. Yung mga may problema sa cholesterol, sa acid reflux, mga kapatid, magpasting ka, manonormalize yan at mababalance yan ang acid mo sa katawan. Amen. You know? Dahil pinapataas po ng tubig, siyempre kung tubig ka, di ba? Fasting eh. Pinapataas po ng tubig ang pH level ng ating katawan. At pag tumaas ang ating pH level, yung mga sakit-sakit ay nawawala, nababawasan, nasiselfie. Maniniwala rin ba kayo, mga kapatid, na ito dahil sa medisina? Tama ba yun? Kaya Sister Maria? Na kapag ikaw ay nag-fasting, ibig sabihin, yung pong visceral fat, ang tawag doon visceral fat, ay siyang kumakain sa sarili niya, na siyang iniit sa iyong mga tiyan. Kaya may pag-asa na yung mga malalaking tiyan at gusto magpa-sexy, magpasting ka, kapatid. May pag-asa na ka na pala. Ngayon, ay natutunan ko na, samahan mo parang prayer na to. Doble-doble, win-win ka na. Doble-doble ang gana sa'yo. Tingnan mo, dahil pag tubig ka ng tubig, lilihitan yung tiyan. At pag lumitan yung tiyan, ang cells pala natin, nagre-rehabilitate. Nag-create ng bago. At yung bago rin, yung ang bagong cells. Kaya nga, yung kumikinis eh. So yun po ang advantage, ang blessing ng fasting in our lives. Kaya, kung gusto nyo umanda, sumexy, mag-fasting na kayo. Pero sa bahay nyo na ba't namin? Absolute fast, ibig sabihin no water or supernatural fast. So, mga kapatid, ito, isusulat ko na, anin ko na yung mga benefits and blessings of fasting. It opened the hearts of God. It opened the hearts of your kaaway, siguro, no? Kaaway o kapatid, na matigas ang puso. It opens the closed door, Revelation 3:7. It opens the opportunity for God gives you a favor. It opens the heavens for God to come down and reveal to humanity. Kaya itong fasting is so deep and penetrating. If it is so intense, mga kapatid, ang ating willingness to just remember that God responds with our desire. God responds with our cry of our heart. Amen. Fasting will destroy the work of the devil. So madali daw mapaalis ang bad spirit dahil sa ating scripture sa katawan ng tao na hinalihan ng demonyo.
meron din yung ganito. Meron pong sa Israel, mga Israelites, malapitan po tayo matapos, na nagpasting naman sila. Nagpasting sila. Pero hindi rin dinig ng Diyos ang kahilingan nila. Alam mo bakit? Nagpasting sila. Alam mo bakit? May naiiwan nakita ang Diyos na rebellious heart sa kanilang puso. May nakikita ang Diyos, may nakita ang Diyos na nandoon, may natitira pang rebellious heart sa kanilang puso. Pag sinabi kong rebellious heart, kasama kong lahat doon sa katigasan ng puso, kasalanan, katigasan ng ulo. Yun, kaya hindi rin nakinig, hindi rin pinakinggan ng Diyos ang kanilang pag-fasting. So, fasting will give you protection in your life. Katulad sa ginawa ng Diyos kay Ezra, nilid po ng Diyos si Ezra papuntang from Iran to Persia, dati mo, papuntang sa Jerusalem. At sinamahan sila ng mga anghel at ginawa ng Diyos ang proteksyon kay Ezra. So, kaya nga po sa hapon na ito sa gabi nito Thank you, Jesus. ay aking dalangin na tayo po ay matutunawa, sanayin nawa natin, subukan natin ang Diyos sa ating pagpapasting ng prayer. At tayo din natin hangadin with our strong desire, intense desire, yan po ang key, yan ang susi ng ating paglapit sa Kanya. Kaya, ito ay hinanyaan ko lumapit, lumayo, upang ating ialay ang ating sarili. Kausapin natin ang Diyos sa gabi ito. Na karinawa sa pagkakataong ito, mula ngayon ay na ngayon narinig natin na kailangan pala natin mag-fasting. Ito pala ay makakatulong sa atin sa lumang aspeto ng ating buhay. So, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kailangan natin maniwala sa Kanya that He will answer all our prayers Amen. if we submit ourselves to God. Halin po kayo lumapit dito sa altar, mga kapatid. Kausapin mo po ang Panginoon. Huwag kayo maya. Halin kayo, mga kapatid. Itaas po natin ang ating kamay. Kung kaya lumuhod po tayo, mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon Diyos. Siya po ay nag-aanyaya sa inyo at kailangan niya, hangad niya na ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan at nalalaman. What you only need is your desire. Your intense desire, yung matindi, yung masindihing pagnanasa sa Kanya. If you love Him, why don't try to make something for God? Sapagkat palalambutin po niya ang puso ng iyong kalaban. Palalambutin po niya ang puso ng tao. Ay higit sa lahat, ako'y naniniwala na mas malambot ang puso ng Diyos kapag kinausap mo siya sa iyong panalangin. Kaya nga po, sama-sama tayo manalangin, itaas natin ang ating sarili. Anuman ang kalagayan natin ngayon sa ating buhay. Anuman ang iyong sitwasyon, kapatid, sister, brother, anuman ang sitwasyon mo, itaas mo ito sa Panginoon. At kung kaya mo, simulan mo ang mag-fasting and prayer sa iyong kwarto. Simulan mo ang mag-fasting and prayer sa isang malayong lugar na walang nag-i-istorbo sa iyo para makapag-concentrate ka na makikipag-usap sa Diyos at sa iyong Espiritu sa Kanya. O Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito sapagkat ibinigay mo ang iyong Espiritu sa amin. Thank you Lord for your goodness that you have given us, Panginoon. Patuloy mo nga kami, Lord, na ingasan, i-bless, at patuloy kami gagabayan sa araw-araw nating buhay. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ang mensahe mo na kailangan namin mag-fasting, mag-ayuno,
you, Lord, for the revelation of your message tonight. Create in me, O Lord, a clean heart, O God. For us to be worthy to serve you, for us to be worthy to praise you and to honor your name, Jesus. Hubad kami dumating sa sanlibutan at hubad din kami papasok sa iyo, Panginoon. Kaya kami ay walang hihig sa iyo, Panginoon. Kaya tinataas namin, Lord, ang anuman ang aming kalikuan, kasalanan, at kaya namin magsulit. Aming dalangin, Panginoon, patuloy kang kikilos sa aming buhay. Ipakita mo sa amin ay yung kamulihan. Ipakita mo sa amin ang pagbabago, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa amin. Salamat sa mga kapatid na narito. Salamat sa lahat. Salamat, Panginoon. Oh, Jesus. Salamat, Salamat sa pagsasama ngayon sa amin sa hapon ito. Napakadakilan, Panginoon. Tunay ka na, Panginoon, na kumikilos, gumagana sa amin. Aking panalangin, Lord, na bawat isa sa amin ay magkaroon ng matinding pagdarasa, intense desire and willingness to approach to your throne and glory with confidence. Through
kay Ipip. Kay Ipip. Let's come here closer. Amen. Come here closer. We will pray for them. Mga kapatid, lapit mo po yun. Pag-pray ko natin sila. Amen. Si Brother Jacob. Amen. We will pray for them. Their mercy. Amen. Praise the Lord. Birthday mo. 19 of aming lahat na lang namin. Birthday. We will pray for them. Hallelujah. Panginoon Jesus, salamat ulit, Panginoon, na ikaw ang mag-uwi sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, na kami po dahil mo, Panginoon, sama-sama, Panginoon, na nagbigay ng patuloy na salamat sa iyo, Panginoon. We come here again, Lord Jesus, hallelujah, because we know, Lord Jesus, that you are a great God, Panginoon, and you can bless our family, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami po ay binigyan mo, Panginoon, ng mga kapatid, Panginoon, at pinangalan, Panginoon, amin din makilala, Panginoon, sa Brother Dale, sa Brother Aaron, Panginoon, Sister Mercy, Sister Pep, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, for this precious souls, Panginoon. I pray, Panginoon, that you will continue, Lord Jesus, to bless their lives, O God. Praise God, ikaw ang patuloy na mauna, magbigay ng kalusugan, kalakasan sa kanilang mga katawan, Panginoon. Mag-bless ka sa kanilang mga trabaho, Panginoon Diyos. Hallelujah, sa estudyante namin, Panginoon, nag-aaral, Panginoon, mag-guide sa kanilang, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Patuloy na mag-ingat sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw, Panginoon, na patuloy na magbigay ng wisdom, knowledge, Panginoon, kung paano sila magpatuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw po ay Diyos na mabuti, Panginoon. We pray, Panginoon, the blessing for these precious brothers and sisters, Panginoon, those who are celebrating their birthdays, Panginoon. Thank you, Panginoon. Salamat sa pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. As we celebrate their birthdays, Panginoon, we give God, we give all the glory and honor of your mighty name, Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you. God bless you, mga kapatid. And we will pray for closing. Amen. And sa lingkod po na yan. Panginoon Jesus, salamat po, Panginoon. Kami po ay natapos na din po sa aming service sa gabi ito, Panginoon. We pray pa rin ang ingatan mo ang bawat sa Panginoon. Kami po ay uwi po sa aming mapamamahay, Panginoon. Hallelujah. At kami po, Panginoon Diyos, ay sasagot po naman, Panginoon, sa mga bawat araw, Panginoon, sa aming Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga isip, Panginoon. Bigyan mo ng peace po ang aming mga tahanan, Panginoon. We also pray for the food that we are about to partake tonight. I pray, In the Lord name of Jesus, Jesus, to oh give God. strength to our bodies, oh God. Thank you, Lord Jesus, for those who have prepared this food, Panginoon, so that we can celebrate for this birthday celebration. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray.